Ang sabi ho ni Senador Amy Marcos, Naku po, yan. ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lolong at lalay. Naku po. Ang totoo, sayang ang pinaggastusan ng ating bansa. Inubos ang bilyon-bilyon ayuda sa pamimili ng boto. Masakit Sabihin na natin ang totoo. At yun na nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito pong napakatindi pong tirada ni Senator Amy sa kanyang mga kamag-anak. Partikular na po, ito pong si Romualdez at si Liza Araneta. Mantakin mo mga kabayan, tinawag po ni Madam Amy na tambaluslos si Romualdez at tambalalay naman. Itong si Liza Marcos. Napakatindi po, no, mga kabayan, dahil alam naman po natin itong mga to ay magkakamag-anak po. Di ba? Pero nagkakaroon po sila ng napakalaking diferensya dahil lang po sa kapangyarihan. Mantakin po ninyo mga kabayan, na ito pong si Madam Amy ang siyang unang nagsabi na hindi na po siya nakakapasok ng palasyo simula nang nanalo pong Pangulo, itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pinaalam din po sa atin ni Atty. Trixie noon na hindi na po pinapapuntahan ni Liza Araneta itong si Madam Amy kung hindi pa daw po bibigyan ng atensyon ni Madam Imelda Marcos, kung hindi pa kukunin yung atensyon ni Liza Marcos na papuntahin naman itong si Madam Amy doon sa palasyo, hindi pa po iimbitahan. Kaya naman po siguro ganito kalalim yung galit po ni Madam Amy dito sa kanyang mga kamag-anak na to, partikular na po si Romualdez at si Tambalalay. Ito po mga bayan, panoorin nga po natin yung ulat po patungkol po dyan. Palitan ng maanghang na pananalita ang nagsasalimbayan po sa Kamara de Representantes ng Senado. Maanghang. Oho. Sinong unang nagsalita? Nagsimula po yan kung ang pag-uusapan natin ay ang impeachment. Sa impeachment. Yan. Lalong tumindi. Uminit po ako sa pinggan. Sabi nila, pinending nyo dyan sa inyo eh. Tapos nung pinadala nyo sa amin, sasabihin nyo, forthwith, sa lalong madaling panahon. Sa inyo nga, immediately. Di ba? Sabi sa inyo, pagkatanggap ninyo, immediately, a-action na ninyo. Ginawa nyo, nilago nyo pa, ginawa nyo pang-apat. Nung pang-apat, tsaka nyo inakyat sa amin. At nung inakyat sa amin, sabi nyo, agad-agad. Forward naman kayo, forward. Sabi, aksyonan nyo kagad yan. Hindi pwedeng hindi nyo aksyonan yan. Di ba? Ano kayo, ha? Yun ang, at hanggang ngayon, mainit ang salitaan pa dyan. Ito pa, medyo hindi pa personal yan. Alam mo ba na naging personal na ang banatan ngayon? Magkabi ng panig? Sa Kamara at saka ng Senado? Oo. Nagkaka-personal na ba dyan? Nagkaka-personalan na. Nako. Eto, meron tayong graphics Baka hindi totoong sinabi ito, ha? Baka AI lang ito, ha? Sino nagsabi niyan? Ang nagsabi ay senador. Okay. At ang pinantungkulan na isang congressman. So, awayan pa rin ng Kamara at Senado ito. Leader pa ata ng Kamara, no? Leader Ang sabi ho ni Senador Amy Marcos, Naku po, yan. ang problema, yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lolong at lalay. Naku po. Ang totoo, sayang ang pinaggastusan ng ating bansa. Inubos ang bilyon-bilyon ayuda sa pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Masakit pang salita ito si Insan, ha? At ang pinatutungkulan niya, Insan, ha? Huwag nating kalimutan na ang middle name po ni Amy ay Romualdez. Romualdez din. Nabanggit niya yan doon sa Independence Day event sa Malaysia. Kasama niya si Vice President Sara Duterte. Okay. Kasi pinipilit na siyang magpalit ng apelyido daw Nako. Wala nang kasing apelyido yan kasi tambalos-los yan. Yun ang kanyang tugon. Ganon. May sagot naman ang kampo ni Speaker. Nag-retaliate ang kabila. Ayun ang sinasabi ko, gera nga. Nagpakawala rin ng missiles. Sa pamamagitan ng missile launcher na si Princess Abante. Princess. Missile launcher alam ko sa Abante, prinsipe, di ba?
Prinsipe Abante. Oh, Ito pala, prinsesa. Ibong Adarna yun. Ibong Adarna yun. Oh. Ayon po kay Princess Abante, Oh. Oh. ano ba sabi niya? Sabi niya, di bali niya yung tambaluslos. Oh. Huwag lang anyang paratangan na kawatan. Aba. Magnanakaw daw sa pera ng taong bayan. Aba. Yun ang mga paratang naman sa kanila. Oo. Oh. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing na iba na kalokohan, Oh. mas gugustuhin na po namin na matawag na tambaloslos Yun. Oh. kesa matawag na kawatan dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Mesot pala ito. Oh. Pakinggan na lang natin. Sige nga, baka Bakit sa sabihin tayo lang ang, you're putting words in another words eh. Aha. Prinsesa Abante. Banat. Ang mandato ng Kongreso ay simple at malinaw. Maglingkod sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa gitna ng paninira at intriga, kami po sa House of Representatives ay naninindigan. Ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambaloslos dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit at nawalan ng hanap buhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tambaloslos kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Ang ayuda nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Ayun. Pero ang tinira ni Abante, hindi si Aimee, ha? Ang tinira niya yung principal. principal, yung nasa likod ni Aimee. Oo. Nasa likod ba, nasa harap? Nasa gilid. Nasa gilid kasi pa nasa likod, hindi makikita yun. Oo nga, kasi sabi niya, nasa likod niyo po ako lagi. Hindi, ako nasa harap mo. Ganon. So, ang pinuntirya ni Princess ay si BP Inday, ang kanyang pinuntirya, no? Hindi kasi siya naman ang unang tumawag na tambaloslos. Hindi, pero itong huli kasi, nagparatang si Insan eh. Di ba? Oh. Wala siyang sagot kay Senadora Aimee. Ako naman, kasi kung sasagutin mo si Senadora Aimee, ang tama sa pamilya din eh. Isang pamilya sila eh. Mag-anak nga nila eh. Diba? Oo nga naman. Ano? Well, yan ay isa pang issue pa, no? Bukod sa impeachment, isa pang issue. Ang isa pang issue, nung itong nakalipas na linggo, na talaga namang mainit din ng bangayan ng magkabilang panig. Ano naman yan? Aba, ito hong hindi naipasa na legislated wage hike. Diba? Yung 200 pesos na wage increase mula sa Kamara at 100 naman sa Senado. Matindi rin po ang palitan ng missile na magkabilang panig dyan. Kasi ang sabi ng Kamara, naku po, sinisiyang Senado di ba? Kasi nag-celebrate na po ang Kamara dito na, ayan, magandang balita. Meron na po tayong naaprubahan na 200 pesos. Nako, nagpalakaya. Salamat po. Legislated wage hike. Tayuan yung buong plenaryo ng Kamara eh. Sabi, yan ang Kamara. Yan, Mabagal pa una yung palakpak eh. Parang pelikula eh. Pabilis ng pabilis, ano? Pabilis ng pabilis eh. Kumbaga sa tayaan ng bata, huling kabitan niya, pasok, di ba? Di ba? Ang problema, sabi ng Senado, ayan na naman kayo. Ba't nyo kami sisisihin? Pebrero pa kami, last year pa. Nagpasa na kami ng 100 pesos. Wage increase. Tapos ngayon nyo lang ihahabol niya 200. Kung kailan patapos na kami, at pagkatapos, wala ng oras. Hindi nyo pa pinadala yung papeles, diniklara nyo lang. Tapos sasabihin nyo, may kasalanan. Meron pang maanghang na salita si Jingo. Ito, meron tayong shutdown. Sige, pakinggan natin. Kay Senator Cheese. Sige nga. Sagutan din yan. Palitan din ng missile yan. Senate President Cheese, ano masasabi mo? During my tenure
we had to issue multiple department orders to facilitate efficient processes of right-of-way acquisition. Asan na? Wala. High-impact infrastructure projects. Ang sinabi ko sa kanila, sa ilang miyembro ng Kamara, nagbuo kami ng BICAM. Sabi nila, gusto rin nilang i-adapt yung Senate version. Sabi ko, i-adapt nyo, thank you. At wala kaming interest, sabi namin, na i-adapt yung sa inyo dahil wala kaming nakitang study man lamang doon sa pinasa nilang 200. At sinabi ko rin sa kanila kahapon, talaga bang ganito na ang gagawin ninyo? Yung impeachment, pinadala nyo, huling araw na lang ng sesyon namin. Ito, ganun din, huling mga araw ng sesyon namin. Tapos, ayan na naman kayo, mamadaliin nyo na naman kami, na parang kami ang may kasalanan. Pinasa namin tong wage hike na 100 pesos, January o February 2024. Tapos bigla ngayon sila yung gigil na gigil at nagmamadali. May proseso kung talagang gusto nilang i-adapt yung version ng Senado. Simpleng motion yan sa plenaryo ng Kamara. At hindi na kailangan ng BICAM. Ang problema ng mga miyembro ng BICAM, pati ako personally, hindi ko alam kung saan nila hinugot ito. At sa parte ng Senado, ni walang pagdinig na ginawa kaugnay sa ganito kataas na halaga. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Last night was the final session of the 19th Congress. No BICAM, no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Bakit? Bakit binabarya ng Senado ang mga manggagawa? Tumaas ang kilay ng mga BICAM conferees namin nung tanungin kung ano ang nangyari. They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. We were ready to deliberate. We came in good faith. But what the Senate gave us was a take it or leave it ultimatum. Wala silang balak makipag-usap. Ang gusto nila, susunod lang kami sa gusto nila. That's not how democracy works. And that is not how we should serve the people. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Sabihin mo, paano namin shortchange yung mga workers? Paano namin pinagdadamutan yung mga workers? I think 100 pesos, and that was the bill of Senator Mig Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin shortchange. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha ng ating mga workers. Now, kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises. Kung sige po, halimbawa pumayag ang Senado 200 pesos, i-adapt namin yung House version, ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawalan ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago sila. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak diyan. Oh, Matindi nga. Mas matindi pa nga. Maanghang pananalita yan. Kung mga bala yan na nagkasabog-sabog na nga tayo. Oo. Buti na lang salita nga lang. Tatago tayo sa shelter ng mga salita. Kailangan mo na magtago sa yungib niyan. Kailangan dito dyan ng tagapamayapa. Kasi hindi na maganda na palaging ganito. Kasi ang mangyayari nito, walang mabubuong kompromiso ang Senado at Kamara. Kaya alam mo, ang tawag natin niya, Congress, ano? Isang Kongreso. Although meron tayong Senado at Kamara, pero pag tinawag natin sa kabuuan, Kongreso yan. Isa lang yan, tagagawa ng batas. Yes, ano ha? Pero paano nga ito? Sapagkat sila mismo, ang dalawang kapulungan ay nagbabangayan. Nagkakaroon po ng World War. Nako. Dahil dyan, hinahanap ko yung binasa nating balita sa 100% kayo ng umaga, Nelson, na ang nakalaman doon sa ating balita, direct,
Ayan, dapat pong pumagitna. Pumagitna. Sa madaling salita ay awatin, pigilan ng mismong Pangulo ng ating bansa ang world war o bangayan ng magkabilang panig, Nelson. Kasi kung ako ang Pangulo, pwede ba liga kayo? Gusto niyo bang papulahin ko mga batok ninyong dalawa? Naku po. Ay, ito. Bukas po ang Pangulong Bongbong Marcos. Ito po yung balita, ha? Bukas po ang Pangulong Bongbong Marcos para sa Senado at Kamara para maresolba ang hindi po pagkakaunawaan ng dalawang kapulungan. Iginiit po ng Pangulo na hindi siya makikialam sa impeachment proceedings laban po kay BP Inday Sara. Yun yung sa usapin ng impeachment, ha? Ito po'y matapos questionin ang issue ng Philippine Constitution Association of PhilConsa, ang desisyon po ng Senado na ibalik ang articles of impeachment sa Kamara. Iginiit po ni retired Chief Justice Renato Puno na ang desisyon ng Senado ay bumabaliwala sa integridad ng impeachment process. Hindi ito yung ating binasa eh. Hindi ito yung balita na ang gusto ng Pangulo ay pumagitna na. Ito'y pangatlong item ata ito na binasa natin. Pero tuloy ko na po, para sa kabatiran ng lahat. Pakihanap niyo yung item, direct yung binasa natin kanina. Hindi ito eh. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, iginagalang po ng Pangulo ang pananaw ng mga legal expert may kinalaman po dito sa impeachment. Yun nga po yung pagkakasakatuparan ng demokratikong proseso. Ang tunay na kalaban ng kalayaan ay ang kawalang interes. Kaya umaasa daw po ang Pangulo sa kabila ng tensyon ay pananatilihin po ng Kongreso ang institutional integrity. Ayan. Meron pang isang balita. Pero anyway, ang ating ilatag na lamang natin, Nelson, ang ating magiging Vox Populi, habang hinahanap natin yung balitang akma tungkol sa ating pinag-uusapan, ito po ang ating tanong. Ang tanong natin ay ganito. Opo, ito na po ang ating tanong. Tama bang pumagitna na si Pangulong Bongbong Marcos sa bangayan ng Senado at ng Kamara? Ulitin ko po, ha. Tama bang pumagitna na si PBBM sa bangayan ng Senado at ng Kamara? Kung ang sagot nyo po ay opo, tama, letter A. Kung ang sagot nyo naman po ay bayanan nila yan, matatapos na di ba, Nelson? Ilang araw na lang tapos na yan Sa tingin ko, kung nagkaroon na ng bagong komposisyon, baka hindi na sila magbabangayan. Tsaka yung pinag-aawayan naman nila, maliban sa impeachment, wala na rin Wala na, wala diba? na magagawa. Wala na, tapos na lahat ng yan B, hindi na po yan, dapat, huwag na siya pumagitna dyan. Ayan. Tsaka yung separation na pa na yan, separation of power. Wag na niya, baka sabihin pa ng ibang tao, nakikialam ang Pangulo. B, hindi na po. Yan. Ang paraan po ng pagsagot natin sa atin pong Vox Populi ay ganito. I-scan nyo po yung QR code na nasa inyong TV screen gamit po ang inyong camera ng inyong cellphone. Itapat nyo po dyan. Ayan. At pagkatapos, pwede na po kayong mag-type ng inyong mga reaksyon. Pindutin po ang submit button at automatic na po nating makukuha ang inyong mga reaksyon. Ayun. Pero kung gusto nyo naman po mag-text, meron tayong text hotline 0916-500-3846. Ulitin ko po, 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, ipakilagay po yung pangalan lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kaming napapanood via Facebook at YouTube. Net25 News and Information. Tandaan niyo po yan binibigyan po namin ng emphasis. Net25 News, idudugtong niyo po yung news and information. Sapagkat yun po ang ating pinalalakas ngayon, pinaaabot natin ng mahigit 1 milyong subscribers. Kung baka sabihin nila, Nelson, naka-foul na po kami sa Net25 Iba po yun. Iba po yung Net25. Subscribe kayo uli. Yan, po. Bago. Ayan, ito po yung ating ipinopromote sa palatuntunan sa ganang mamamayan, saka 100%. Net25 News
and information. Ayan. Lalo na po sa YouTube ha. Mapapakinggan din po kami